Mga idol, bago tayo mag-umpisa ay gusto ko muna bigyan ng pangalan ng mga karakter na kasama ni Yuseong sa episode na ito. Ang itatawag na natin sa mahiyain na lalaki ay Bogart at si pangalawang pinuno naman ay si Yeonbak. Sa pagpapatuloy, umalis si Bogart para kumuha ng arrows para masubukan ni Yuseong ang bago nitong bow. Sa isip ng ating bida na madali lang naiiwasan ng mga mandirigma ng Merem ang mga pag-atake ng bow sa pag-iwas o magpalihis ng arrow. Nagiging mapanganib lang ang mga arrows kapag ang mga katulad ni Pyongwide o mga bihasang mga assassin ang gagamit ng mga ito. Maisip lang ang mga nangyari sa kanya at si Pyongwide ay kinakagalit na nito. Kahit na si Pyongwide ay kinakailangan pa din gumamit ng espada para sa pangunahing sandata nito sa Higher Institute, sa kadahilanan na ang paggamit ng bow ay halos walang kwenta pagdating sa sparring match. Nakabalik na si Bogart na may dalang arrows, hindi na lang makapaniwala si Yeonbak sa sipag ni Bogart para makahanap ng arrows. Sinubukan na ng ating bida ang kanyang phantom bows, makikita natin sa mga mukha niya ang hirap sa paggamit nito, buong katawan niya ay nanginginig sa hirap ng paggamit nito, hindi makapaniwala si Yuseong na hindi niya kaya hilahin ang tali hanggang dulo. Kaya binitawan na lang niya ito kahit hindi pa nasasagad, at sa pag-atake ni Yuseong ay napapatakip na lang ng tenga si Bogart dahil sa ingay na tunog na nilabas ng atake, pati si Yeonbak ay nabibigla sa naririnig niya, habang ang arrow ay lumilipad sa hangin, hanggang sa bumagsak na ito, subalit makikita natin na hindi kalayuan ang nagawang atake ng ating bida. Habang pinagmamasada ng mga nangyari ay ang lahat ng tao ay natahimik sa nasaksihan nila, hindi makapaniwala si Yuseong na maglalabas ito ng nakakatakot na tunog, ayon pa sa kanya na hindi niya naman gagamitin ang bow para sa pag-assassinate, subalit nadidismaya siya lalo kung bakit kailangan pa magkaroon nito ng nakakasulasok na tunog na pwede ika-alarma ng lahat ng tao sa paligid kapag tumira ng arrow. Pinagmasdan nito ang phantom bow kung may sekreto ba ito para gamitin ng hindi niya pa nalalaman, hanggang sa makita niya ang stats ng phantom bow. Ang level requirement nito bago magamit ay level 50, hindi makapaniwala si Yuseong sa nakikita niya, ngayon lang siya nakatanggap ng sandata na may level requirement. Habang pinagmamasdan ng stats niya ay napagtanto nito na napakalayo pa ng level niya para magamit ng maayos ang phantom bow, hindi rin ito nag-automatic register bilang permanenteng active martial art pagkatapos niya gamitin ito. Napagtanto niya din na hindi magandang pag-atake ang nagawa niya, napakarami ng paghihirap ang ginawa niya para makarating sa kinaroroonan niya ngayon, tapos hindi man lang siya makagamit ng maayos ng bow. Habang nakakuyom ang kamao ay alam niya na kahit ang goal niya na mag-level 30 sa panahon ng tagsibol ay di niya pa din nakokompleto, naiinis habang nag-aapoy sa galit na sumisigaw ni Yuseong na kailangan niya maglakbay papunta ng Jeonjo nang nakaitik ang lakad. Nagulat ang dalawa sa pinapakitang reaksyon ni Yuseong. Kahit si Jujo ay napapatingin na din, inactivate na ni Yuseong ang Master of Dog Walking niya, nadagdagan ng 10% ang attack speed niya, 10% sa movement speed at 10% sa lahat ng stats nito. Kaya agaran na si Yuseong na naglakbay papunta sa Higher Institute ng nakaitik na lakad. Nagulat ang lahat sa nakitang bilis ni Yuseong habang umaalis. Nadidismaya na sinabi ni Yeonbak na basta-basta na lang umalis si Yuseong pagkatapos nito gumamit ng napakaingay na bow, at pagkatapos nito kausapin ang sarili niya. Ngayon naman ay naglalakad ito ng parang itik, kahit si Bogart ay wala na lang masabi. Nagpaalam na din si Bogart sa lahat at dali-daling tumakbo para makahabol kay Yuseong. Sa kabilang banda, sa kalye ng Jeongju, ay makikita natin na nakarating na ang tatlo, si Yuseong, si Bogart at pati si Yeonbak ay sumusunod kahit na nakatali pa ang katawan nito. Ayon kay Yuseong na matagal-tagal na din nung makapunta siya sa Jeongju, kahit kailan ay di niya pa nakita ng ganito na halos walang tao ang lugar ng Jeongju. Sobrang tahimik din ang lugar ngayon, ayon naman kay Bogart na sobrang matao at maingay ang lugar na ito nung nakaraang araw lang dahil sa mga bagong Daisy Polo. Napagtanto ni Yuseong na nung nakaraang araw nangyari ang entrance ceremony ng Higher Institute of Merem. Patuloy na naglalakbay ang tatlo habang makikita natin na halos walang ibang tao sa paligid nila.
Ang Jeonju ay isang lungsod na matatagpuan sa Hanem. Karamihan sa mga mataas na posisyon sa lungsod ay pinangangasiwaan ng Alliance, ang upuan ng Poljangsa, the Minister of Administrative Affairs, pati ang Akalsa bilang Minister of Civil Defense at Doljawisa, the Minister of Military Defense ay pinamumunuan lahat ng mga miyembro ng Murem Alliance. Ang Imperial House ay opisyal na pinagkalooban ng Murem Alliance ang awtoridad na pamahalaan ng mga batas, negosyo at institusyon. Ang Jeongju ay karaniwang nasa ilalim ng kabuoang kontrol ng Alliance, kaya ang lungsod ay umuusbong o ganap na tahimik sa panahon ng isang kaganapan na may kaugnayan sa Alliance. Sinabi ni Yeonbak na kung bakit hindi umattend si Yoseong ng entrance ceremony, ang akala niya ay bagong day si Polo din si Yoseong sa institute, ang tugon naman ni Yoseong na siguro ay papayagan siyang umabsent kapag pinaliwanag niya ang rason kung bakit hindi siya nakadalo dahil sa mga bandido na nakasalubong niya sa daan, sigurado siya na nire-report na din ng mga sibilyan ang insidente na ito, sumang-ayon naman si Yeonbak, subalit biglang napatigil si Yoseong, nagulantang ito nang mapansin na si Yeonbak pala ang kausap niya, tinanong niya ito kung bakit sila sinundan hanggang sa Jeongju, ayon naman kay Yeonbak ay wala na siyang ibang choice, umiiyak na sinabi nito na ang kalahati ng tao sa lugar ng lungga nila ay siya ang kumidnap, kung magtatagal pa siya doon ay baka bugbogan siya hanggang mamatay, sa isip-isip nito na kailangan niya pa konsensyahin ang ating bida hanggang sa makahanap siya ng pagkakataon makatakas, nagagalit na inangklahan ni Yoseong ito habang sinasabi na kung sa tingin daw ba ni Yeonbak ay mas magiging maayos ito kung siya ang susundan, sa totoo lang daw ay gustong-gusto niya na ito patayin, ayon naman kay Yeonbak na hindi naman daw siya masamang tao, napipilitan lang siya sundin ang mga pinag-uutos sa kanya kaya nagawa niya ang mga iyon. Pahabol pa nito na hindi lang siya magaling sa kidnapping, marami din siya alam na impormasyon dahil sa paglalakbay niya kaya pwedeng-pwede siya tanungin ng ating bida kung may gusto ito malaman, ayon pa sa kanya na kung bakit hindi gawing oportunidad ni Yoseong ito para kunin siya bilang alagad, ang isang master na katulad daw ni Yoseong ay magkakaroon ng maswerteng buhay kapag kasama siya nito, nadidismaya na lang si Yoseong sa pinagsasabi ni Yeonbak, kaya agaran niya itong tinadyakan habang sinasabi na hindi pa rin ito natututo. Ayon pa kay Yoseong na mukhang nagpaplano na naman ito manakot at pagsamantalahan ang ibang tao ulit, kaya sinabihan niya ito na mas maganda na dalhin niya na ito sa Minister of Defense para isurrender dahil nandito na rin naman sila, para mapagbayaran nito ang mga kasalanan niya, samantalang si Bogart ay tahimik lang na nakikinig sa pag-aaway ng dalawa. Kinausap ni Bogart si Yoseong, ayon dito na kung pwede niya ba daw kunin bilang isang manggagawa si Yeonbak, nangangailangan siya ng ibang tulong para mapatakbo ang negosyo niya na pagawaan ng sandata, at gusto niya din mapagbayaran nito ang mga kasalanan niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Yoseong sa narinig niya. Kahit si Yeonbak ay di makapaniwala, ayon pa kay Bogart na ang pinag-usapan nila noon na agreement kasama ang sindikato ng liwanag ay kasabay doon ang pagbibigay ng karagdagan na trabahador para tumulong sa negosyo niya, kailangan niyang bumawi sa lugi ng negosyo niya nang dahil kay Yeonbak kahit papaano, habang dumudugo ang ilong ay masaya na sinabi ni Yeonbak na magandang idea ang sinabi ni Bogart, kaya niya daw magtrabaho ng maayos at magaling din siya sumunod sa mga pinag-uutos sa kanya, sa isip-isip nito ay ito na ang magandang pagkakataon, ang kailangan niya na lang gawin ay sundan si Bogart at humanap ng pagkakataon para tumakas. Nag-aalala na sinabi ni Yoseong na kung papano naman kung lokohin ulit siya nito, ayon pa sa kanya na ang taong ito ay isang basura na nagawang pagsamantalahan ang kahinaan ng mga kabataan para kidnapan ito at ibenta. Depensa naman ni Yeonbak na sinabi na niya noon na ginagawa niya lang ang pinag-uutos sa kanya, kompensado nito sinabi na kahit kailan ay hindi na ulit siya mangkakidnap ng mga kabataan o ng matatanda at pinapangako niya iyon. Nagagalit naman si Yoseong habang sinasabi na bakit naman siya maniniwala sa mga pinagsasabi nito, nakangiti na sinabi ni Yeonbak na sasabihin niya din ang pinakasekreto niya kapag gusto nito, kung alam ba daw ni Yoseong ang sekretong auction house sa Hanem,
ang lugar na iyon ang binabagsakan nila ng mga tao na kinikidnap nila noon. Pinagpawisan si Yuseong sa impormasyon na iyon, napansin ni Yeonbak na mukhang naging interesado ang ating bida sa auction house na iyon. Kung gusto pa ba daw ni Yuseong malaman ang tungkol sa lugar na iyon, napapaisip si Yuseong sa sekretong auction house sa Hanem. Para sa kanya ay magandang lugar iyon para maibenta niya ang mga nakuha nitong mineral at mga jade nang di napapansin. Ayon naman kay Yeonbak na masasabi niya na ang lugar na iyon ang best auction house sa buong mundo. Tinanong ni Yuseong kung saan ang lugar na iyon. Ayon naman kay Yeonbak na kailangan muna ni Yuseong mangako na hahayaan siya magtrabaho kay Bogart kapag sinabi niya ang lugar. Ayon naman kay Bogart na hindi kailangan mag-alala ng ating bida, hindi niya daw hahayaan na gumawa ng kalokohan si Yeonbak habang nagtatrabaho sa kanya. Confident siya na hindi na ulit siya maloloko pa nito. Tahimik na pinagmasdan lang ni Yuseong ito hanggang sa tinanggap na niya ang gusto nito. Pahabol pa ni Yuseong na kung makikita niya ulit ito na gumawa pa ng krimen ay hindi na siya magdadalawang isip na patayin ito. Nangako naman si Yeonbak na magbabago na, subalit makikita natin na parang demonyo si Yeonbak. Sa isip-isip nito na mga bobo daw sila Yuseong. Kapag tuluyan ng umalis ang ating bida ay papatayin niya si Bogart para makatakas na. Habang tumatayo ay tinanong ni Yeonbak si Yuseong kung narinig na ba daw nito ang tungkol sa Book of 8,000 Fragrances. Tinanong ni Yuseong kung ano naman ang tungkol doon. Narinig na niya ito dati. Ang alam niya na ang libro na ito ay naglalaman ng ranking ng courtesans kada taon. Sa isip-isip ni Yuseong na marami na siyang naririnig tungkol doon sa dati niyang buhay. Ayon naman kay Yeonbak na ang libro na iyon ay isang pinakamahusay na may bentang libro na nagreranggo sa mga courtesan ayon sa katanyagan bawat taon. Kung alam ba daw ni Yuseong kung saan ginagawa ang mga ito, ginagawa ito sa pinakamalaking red light district sa Hanem, sa Thousand Fragrance Village. Nagtataka naman na sinabi ni Yuseong na ang alam niya na ang lugar na iyon ay kilala sa pagtatanggap lamang ng mandirigma ng Merem at ang iba ay hindi pinapapasok, kaya paano naman magkakaroon ng isang auction house doon, kung sigurado ba daw si Yeonbak sa mga pinagsasabi nito. Ayon naman kay Yeonbak na dahil marunong kumita ng malakihang pera ang may-ari ng establishmentong iyon, ito ay kilalang kilala sa mga mandurugas na tulad nila. Sa tingin niya ay masyado pang bata ang ating bida para malaman ang mga bagay-bagay tungkol dito. Naiinis naman si Yuseong sa sinasabi nito. Sa isip-isip niya na walang karapatan na sabihan siyang bata sapagkat sa dati niyang buhay ay namuhay na siya ng 46 na taon. Subalit totoo naman na hindi niya alam ang mga patungkol sa auction house na to. Gayunpaman kahit na alam niya ang tungkol sa sekretong auction house na iyon ay wala naman siyang sapat na oras o pera noon sa dati niyang buhay. Ayon naman kay Yeonbak na tama ang ating bida na mga mandirigma lang ng Merem ang pwede makapasok doon, kahit siya ay hindi pa nakakapasok sa loob nito. Nagkaroon lang siya ng pagkakataon na maging tagapamagitan noon dahil sa kanilang negosyo, subalit sigurado siya na may isang sekretong auction house sa lugar na yon. Ayon naman kay Yuseong na sa tingin niya ay sapat na ang mga nalaman niya, kaya kinausap na niya si Bogart para sabihin na pinapaubaya na niya si Yeonbak dito dahil aalis na siya. Nagpasalamat naman si Bogart sa ating bida, wini-wish niya na maging maayos ang pananatili nito sa Higher Institute. Tinuro niya din na ang establishmentong ito ay ang kanyang pagawaan ng sandata. Maaring bumisita ang ating bida kung kailanman ito gugustuhan. Pahabol pa niya na pagsusumikapan niya tapusin ang sandata na pinapagawa nito na pinag-usapan nila sa daan. Nagpaalam na si Yuseong. Ayon pa sa kanya na sa pagbalik niya ay magdadala siya ng pera pambayad sa pinapagawa niya. Tuluyan ng umalis si Yuseong at Juju. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang pag-alis nito ay sinisigaw ni Bogart na hindi na kailangan pa ni Yuseong magbayad sa kanya. Samantalang si Yeonbak naman ay inaantay na makalayo na ang ating bida. Sa isip-isip nito na sana ay hindi na sila magkita pa kahit kailan ni Yuseong. Biglang tinanong ni Bogart ito kung ang plano ba nito ay ang patayin siya sabay tatakas palayo. Pinagpapawisan naman na napatanong si Yeonbak kung bakit niya ito nasabi. Ayon naman kay Bogart na huwag itong mag-alala, sapagkat magiging abala ito para isipin pa iyon.
kaya ngayon ay umpisahan na nila para turuan si Yeonbak ng magandang asal. May nakakadiring ngiti ito, habang sinasabi na pupunta muna sila sa silid ng katotohanan. Ang tunay na pangalan pala ni Bogart ay si Sokma, ang may-ari ng Armory of Artbox. Pinagpapawisan si Yeonbak nang marinig tungkol sa silid ng katotohanan. Mukhang may masamang balak ito gawin sa kanya. Sa kabilang banda sa Jeongju Red Light District ay puno ng bahay aliwan. Subalit may isang gusali ang namumukod-tangi at iyon ang The Thousand Fragrance Village, ang bahay aliwan ng 1,000 halimuyak. Ang Thousand Fragrance Village ay ang pinaka-nangungunang bahay aliwan sa lugar ng Jeongju. Ang motto ng bahay aliwan na ito ay ang ibenta ang talento hindi ang katawan. Ang Thousand Fragrance Village ay mahusay na itinuturing para sa laki ng gusali, mga kababaihan na nagbebenta ng aliw, at mga pagtatanghal, ngunit ito ay partikular na sikat para lamang sa pagtanggap ng mga mandirigma bilang kanilang mga bisita. Ang mga mayayaman at may matatas na katungkulan ay nagpapanggap na mandirigma para lamang makapasok sa gusali na ito. Dumating ang ating bida sa lugar ng Thousand Fragrance, binati siya ng mga bantay sa pinto, sa isip-isip niya na nagdala siya ng opisyal na uniforme ng mandirigma para mapatunayan na isa siyang mandirigma, subalit kailangan niya bumili ng second-hand na damit. Kahit sa bago niyang buhay ay kailangan niya pa din magsuot ng second-hand na mga gamit, ni hindi niya magawang may sarado ang jacket sapagkat kulang ng isang buttons ito. Gayunpaman kahit papano ay nagawa niya pa din makabili ng gamit, kahit na halos naubos na ang pera nito sa paglalakbay niya. Habang tinitignan ng langit ay napagtanto niya na mukhang palubog na ang araw, siguradong late na siya sa entrance ceremony. Gayunpaman ay may isang rason kung bakit pinilit niya makapunta agad dito, at ito ay ang dahil sa pera. Tulad ng kahit saan sa mundong ito, kailangan mo ng pera sa Higher Institute of Murem. Kinailangan niya magdusa noon sa Sangho Valley, dahil sa wala siyang pera sa dati niyang buhay, naging imposible para sa kanya ang makipagsabayan sa iba, dahil kailangan niya gugulin ang kanyang oras upang kumita ng pera habang ang iba naman ay kumukuha pa ng pribadong mga aralin. Tinanong si Yoseong ng bantay kung may tiyak na babae ba siya na gusto. May mga bisitang magpe-perform sila na nanggaling pa sa Cheonggu ngayon, Blackpink from the East, Double Day, Brave Girls at marami pa. Namamangha naman si Yoseong sa laki at tangkad ng bantay sa lugar na ito. Ayon sa kanya na ang gusto niya makita ay ang best mistress ng Thousand Fragrances, na bigla ang bantay sa narinig niya, kaya pinagmasdan nito si Yoseong ng mabuti. Ang Thousand Fragrance Best Mistress ay ang babae na nangunguna na nakalista sa unang pahina ng libro ng Book of 8,000 Fragrances. Ito rin ang kasalukuyan na nagmamay-ari ng The Thousand Fragrance Village. Ayon sa bantay na mukhang imposible ang ninanais ng ating bida, pinagpapawisan na lang si Yoseong habang iniisip na alam niya na napaka-imposible na makausap niya ang best mistress sa kadahilanan na ang suot niyang damit ay mga second-hand lamang, kahit pa ang uniforme na ito ay nanggaling sa Higher Institute. Subalit paano kung mapansin naman nila na ang uniforme na ito ay uniforme ng Waryong Valley kahit pa second-hand lang ito? Orihinal, na mayroong dalawang magkaibang uniforme ang Higher Institute of Murem, ang Old Waryong Uniform at ang Old Sangho Uniform, subalit ang bagong Murem High Lord na si Chong Jegal ay pinag-isa ang hitsura ng mga kasuotan upang maiwasan ang diskriminasyon sa pagitan ng dalawang valleys. Gayunpaman gustong ipakita ng mayayamang maautoridad tulad ng 5 noble houses at the 9 sects ang kanilang mataas na katayuan sa buhay. Kaya gumagamit ang mga ito ng mamahaling mga tela o isang magarbong drogang na berda upang mas madaling malaman na mas nakakataas pa rin sila sa katayuan sa buhay. Sinubukan ito pigilan ng mga nasa katungkulan sa umpisa, ngunit ang kanilang kontrol sa sitwasyon ay lumiit habang ang 5 noble houses at 9 sect ay hindi pinansin ang mga pare-parehong regulasyon, at ang mga uniforme ng mga Daisy Polo ng Waryong Valley ay nagsimula ng kanilang sariling kalakaran, kaya ganito ang kinalabasan ng uniforme ng Waryong Valley. Kahit na ang suot niya ay kupas na at sira-sira pa ay isa pa din itong uniforme ng Waryong Valley.
Sa Waryong Valley graduate ang lahat ng mga matataas na opisyales sa Jeongju, kumpiyensado siya na hindi siya tatanggihan ng mga ito kahit na ang itsura niya ay pangmahirap lang, subalit tinatanong siya ng bantay kung ano pa ang ginagawa ng ating bida dito, subalit pinagpapawisan lang si Yuseong habang walang masabi. Ayon pa sa tagabantay na wala siyang pakialam kung galing pa si Yuseong sa Alliance o Disipolo ng Waryong Valley, hindi nito pwede makita ang best mistress nang walang kahit anong dala. Nagulat si Yuseong sa narinig niya, hindi niya alam kung ano ang ibig ipahiwatig ng bantay sa pagsasabi ng walang dala. Kung ang kailangan niya ba ay ipakita na mayaman siya, hindi niya alam ang gagawin sapagkat hindi niya pa nararanasan ito sa dati nitong buhay. Naiinis ito na sana daw ay nakinig pa siya sa mga iba pang sasabihin sa kanya ni Yeonbak. Nakapag-isip-isip si Yuseong na subukan ng ibang bagay kung gagana ito kaya may kinukuha siya sa inventory niya, sabay lapit sa bantay habang pinapakita ang malaking jade at binubulong nito na plano niya na ibenta ito. Nagulat ang bantay sa nakita niya, tinignan nitong mabuti ang jade na hawak ni Yuseong hanggang sa napagtanto niya na mamahalin ito. Kaya sinabihan niya ang ating bida na ipapaalam niya agad sa mistress ang hiling ni Yuseong. Nagulat ang ating bida sapagkat gumana nga ang iniisip niya. Habang papaalis na ang bantay para puntahan ang best mistress ay hindi pa rin siya makapaniwala na gumana ang plano na iyon. Ang kailangan niya lang pala gawin ay umasta na parang may mga mamahalin siyang kayamanan. Makalipas ang 15 minuto ay pinapasok na siya ng bantay, namangha si Yuseong sa ganda ng loob, ayon sa bantay na may iba't ibang pagtatanghal sa kada kwarto, habang ang area na ito ay ginagamit para maging inuman, meron din silang guest performance mamayang alas 7 ng gabi, mas maganda na pumunta daw si Yuseong kapag may oras ito sapagkat magagaling daw mag-perform ang Blackpink. Napansin ni Yuseong na kahit kakabukas pa lang ng bahay aliwan na ito ay napakarami na agad na tao ang nasa loob, pinatigil at pinaghintay siya ng saglit ng bantay sapagkat tatawagin nito ang best mistress para makausap na niya. Habang nasa taas ay tinanong ng mistress ang ating bida kung ito ba ang tao na gusto siyang makita, kung si Yuseong din ba ang taong nagdala ng mamahalin na bato kaninang hapon. Ang pangalan nito ay si Ranyon, ang best mistress ng Thousand Fragrances. Napagtanto ni Yuseong na ito pala ang best mistress ng lugar na ito. Ayon kay Yuseong na siya nga ang tao na may nais na makausap ito. Ayon naman kay Ranyon na mukhang bata pa ang ating bida, subalit ang tugon naman ni Yuseong ay hindi niya alam na may age limit pala para magbenta ng bato dito. Ayon naman kay Ranyon na hindi siya makapaniwala na ang isang Disipolo ng Waryong Valley ay pumunta sa kanya sa araw mismo ng entrance ceremony. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na ikinararangal niya na ang best mistress ay nag-aalala para sa kanya. Wala na lang masabi si Ranyon sa mga narinig niya galing sa ating bida. Ayon pa kay Yuseong na wala dapat itong ipag-alala sapagkat walang mag-iimbestiga sa Thousand Fragrance Village para sa mga bagay na meron siya. Pinapapasok na ni Ranyon si Yuseong. Sa loob ng silid ay sinabi ni Ranyon na sana ay pagpasensyahan na daw ang inasta niya kanina sapagkat ngayon lang may nagdala ng mamahaling bato dito sa araw mismo ng entrance ceremony. Ayon naman kay Yuseong na kahit siya ay first time niya din na pumunta sa sekretong lugar na tulad nito, muntikan niya na nga din daw matanong ang ibang tao na kung tama ba na ito ang secret auction house ngayon araw. Natahimik na lang si Ranyon sa narinig nito. Sinabi niya na bibilhin niya ang bato sa halagang 500 niyang. Lumaki ang mata ni Yuseong sa offer ni Ranyon. Sa isip-isip niya na sa dati niyang buhay ay kinailangan niya pa mag-ipon ng 1 taon para lamang magkaroon ng 500 niyang. Sa ngayon ay hindi na niya kailangan pa mag-alala tungkol sa pera, kapag matagumpay niyang may benta ang lahat ng bato na meron siya. Subalit napapaisip si Yuseong kung kailangan niya pa dagdagan ang presyo ng bato. Kaya nakangiti na sinabi nito na ibebenta niya ang bato sa halagang 2,000 niyang. Nagulat at nagalit ang bantay sa narinig nito. Agara naman siya pinatigil ni Ranyon. Ayon pa dito na hanggang 1,000 yang lang ang kaya niya ibigay para sa bato. Napapaisip ang bantay na kung alam na ba ng mistress nila kung gaano kalaki ang kikitain nito sa bato na binibili nila. Ayon naman kay Yuseong na hanggang 1,500 niyang. Niya lang din kayang ibenta ang bato. Natahimik ang dalawa sa narinig ng mga ito. Ayon sa bantay na kung dadalhin na niya ba daw ang bisita sa labas kapag binigyan siya ng utos ng mistress.
Subalit hindi na niya natapos ang sasabihin niya sapagkat biglang pumayag na ang mistress sa offer ng ating bida. Habang tinitignan ng Jade ay sinasabi nito na ang bato na ito ay napakabihira lang at pumapangalawa sa batong Eternium, ayon naman sa ating bida na tama ang sinasabi ni Ranyo na ang bato na iyan ay ang Jade na bibihira lang, sa isip-isip niya na hindi alam ng mistress kung anong hirap ang pinagdaanan niya para makuha ang mga bato na meron siya. Ayon kay Ranyo na hindi niya man alam kung paano ni Yuseong nakuha ang napakapambihirang bato na ito, at nasa batas din nila na bawal itanong kung saan nanggaling ang mga produkto na dinadala sa auction nila, subalit kung magdadala pa si Yuseong ng iba pang jade ay handa siya na bilhin ang mga ito sa halagang 3,000 niyang. Binato ni Yuseong ang isa pang jade habang sinasabi na kahit anong araw ay kaya niya magdala ng bato, habang nahuhulog ang jade sa lupa, ay nagugulat na lang si Ranyon at ang bantay sa nakikita nila, ayon naman kay Yuseong na tinatanggap niya ang offer ng mistress, nakangiti pa nitong sinabi na malaya itong sabihan siya kung gusto pa nito ng napakaraming jade. Makalipas ang ilang oras, habang papalubog na ang araw, ay tuluyan na si Yuseong umalis sa Thousand Fragrance Village. Habang naglalakad paalis ay natutuwa ito sapagkat alam niya na ito na ang oras para sa kanyang maluwalhating pagbabalik. Naisip niya din na magpadala ng ibang pera sa kanyang ama, para maiwasan ang labis na hinala ay nakapagdesisyon siya na magbenta lamang ng 6 na piraso at nakipagkasando na magbebenta ulit siya ng iba sa mga susunod na buwan. Sa ngayon ay nagawa na niya ang mga bagay na ipinunta niya sa lugar na ito, hindi pa rin siya makapaniwala na nakagawa siya ng isang deal na ganito. Mukhang naging matapang na siya ngayon sa panibago niyang buhay. Sa ngayon ay nakatanggap siya ng 9,000 niyang sa 6 na jade na binente niya, at kung sakaling maibebenta niya ang lahat ng jade na meron siya sa inventory, ay paniguradong yayaman siya ng husto. Nag-umpisa na si Yuseong tumakbo para pumunta sa higher institute sa lugar ng Waryong Valley, at habang tumatakbo ay napatigil siya nang may makitang pulubi sa daanan ng lilimos. Agara niya itong nilapitan at inabutan ng pera habang sinasabihan ng pulubi na humanap na ito ng lugar na tutuluyan niya yung lugar na maayos. Nagulat ang pulubi at nagpasalamat siya sa ating bida, subalit nang tinitignan ng pulubi ang pera na nilagay ni Yuseong ay nagtataka ito. Habang papaalis na si Yuseong ay tinanong siya ng pulubi kung pera ba ang papel na hawak niya. Naagara naman na sinang-ayunan ni Yuseong, subalit nagalit ang pulubi sapagkat ang sa tingin niya na ang binigay lang sa kanya ay isang walang kwentang papel, habang si Yuseong naman ay patuloy na sa pagtakbo para makapunta sa Merem Alliance.